Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang Devil Fruit nga na taglay ng mga elders o kilala nga bilang Gorisei, kung saan ang mga Gorisei na ito ay isa nga sa pinaka-influential na character sa One Piece series. Kahit na nga na hindi sila gaanong naipakita sa One Piece, masasabi kong sila din naman ay isa rin sa napaka-importanting character dito. At kahit sa umpisa pa lamang ay mapapansin na natin ito. Sa nakaraang chapter nga ay nagkaroon nga sila ng importanteng time dito kung saan finally ay na-reveal na nga ni Oda ang mga pangalan ng mga Gorisei na ito. Pati nga ang role nila sa story. At taliwas nga sa inaakala ng ibang One Piece fans na sila ay mahina at walang gaanong kakayahan, ang Gorisei pala ay hindi basta-basta na uugod-ugod lamang na wala namang kakayahang makipaglaban. Bukod pa nga dyan, alam natin na bilang highest ranking of the Celestial Dragon, ang 5 elders ay always ngang nagbibigay ng commands and shaping the way the world is run. At sa normal world, they are ones with highest power sa entire world ng One Piece. Ngunit ito pala ay malayo sa katotohanan dahil in reality, the de facto ruler ng mundo ay walang iba kundi si Imo, kung saan si Imo ay one with even higher authority compare nga sa Gorisei. Pero kahit na ganito, napag-alaman nga natin na ang 5 elders ay still nagtataglay ng malalakas na kapangyarihan, kung saan pati rin ang identity nila ay inilabas nga ni Oda, kung saan ay na-reveal na nga ang kanilang pangalan. Dahil dito, naglabasan nga ang teorya sa kung ano nga kaya ang taglay na Devil Fruit ng bawat Gorisei na ito. Kaya naman sa video ito ay susubukan nga natin itong alamin. Ang una nga ay si Saint J. Garcia Saturn. Siya ay ang very first of the 5 elders na nalaman nga natin ang kanyang pangalan. Ngunit sa ngayon, ang physical ability nito ay unknown pa rin. Pero si Saturn ay merong ability to transform into horned creatures. Sa form na ito, si Saturn could withstand a point blank of fire na mula nga kay Sabo nang hindi nahihirapan. Sinasabing mythical Oni Devil Fruit nga daw ang taglay nito. Madaming fans ng One Piece series ang madali nga lang na napansin ang Devil Fruit ability nito dahil sa ipinakitang silhouette ni Saint J. Garcia Saturn. Ang kanyang Devil Fruit transformation seemed to give him huge horns atop of his head at ng kanyang upper body ay mayroon nga ding pagkakatulad nga sa Minotaur. In fact, he bore an appearance na very similar nga sa former Yonko na si Kaido. Alam naman natin na ang Oni ay nag-i-exist sa mundo ng One Piece at si Kaido nga ang living proof nito. Ang mythical or creature could very well have devil fruits at their own. Ang susunod naman na Gorisei ay si Saint Ethan Baron Venus Joro. Ang most popular member ng Gorisei, siya ay nagtataglay ng sword na pinapaniwalaang Shodai Kitatsu. Ang pangalan ng Gorisei na ito implies na somehow siya ay connected sa land of Wano. May mga nagsasabi na ang Devil Fruit nga daw niya ay katulad ng Hito-Hito no Mi at katulad ng ibang Gorisei, pinangalanan nga siya after nga ng planet at ito nga ay ang Venus. Sinasabing ang Devil Fruit niya ay mythical human Devil Fruit at ang appearance ng Devil Fruit niya ay parang awakened zone 1, categorized by the flame clouds around his neck. Pero yun nga, at the same time, maaaring siya nga rin daw ay nagtataglay ng Devil Fruit kung saan it could be formed ng Hito-Hito no Mi. Pero syempre, teorya lang ito, hindi ito 100% na sure. Ang susunod namang Gorisei ay si Saint Shepherd Jupiter. So kilala nga nating lahat si Saint Shepherd Jupiter bilang ang blinded na Gorisei. Hindi nga gaanong nagdadala ng weapons ang Gorisei na ito bukod nga sa flintlock pistol. Nagpakita nga siya sa atin bilang very powerful character na surely involved in the story moving on from here. Si Saint Shepherd Jupiter also ang agricultural warrior god.
The fact na siya ay warrior god, ibig sabihin lamang nito na siya ay nagtataglay ng incredibly powerful combatant na maaaring isa sa pinakamalakas na character sa buong series. Bilang sa siya nga ay ang agricultural warrior god, maaari natin sabihin na siya ay may connection sa plants. Pero pagdating sa kanyang devil fruit power, it appears to be rather vague katulad nga ng nai-reveal nga sa chapter 1085. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa nga natin gaanong ma-figure out kung ano nga kayang klaseng devil fruit ang maaaring taglay niya. Hindi gaanong ma-familiarize nga sa kung ano nga kayang transformation ang nangyari sa kanyang ipinakitang silhouette. Ang nag-iisang bagay na malinaw sa atin ay maaaring ito ay isang zone transformation na may creature na nagtataglay ng malaking ang bibig. So kung mayroon kayong teorya guys patungkol nga sa ibang ang devil fruit nga ng Gorisei, i-share nyo naman sa ating comment section. Ang susunod nga na Gorisei na pag-uusapan natin ay si Saint Tapman Warcury. Siya ay Gorisei na kalbo na mayroong malaking bigote. Siya ay ang warrior god of the justice kung saan ang ibig sabihin nito na lahat ng bagay ay may kinalaman sa pag-deliver ng justice and passing justice might through him. Si Tapman Warcury ay masasabi din na isa sa most powerful character seen in One Piece so far. And so far, nakita rin natin ang devil fruit power nito kung saan ito ay nakita natin sa kanyang silhouette at mistulan na ang devil fruit power nito ay zone type. Given na ang mythical zone ay ang rarest and most case ng strongest of all the zone. At sa case and status ng mga Gorisei, sila ay nagtataglay ng mythical zone power. And last but not the least na Gorisei ay si Saint Marcus Mars. Siya ay ang last member sa mga Gorisei na nireveal din ang pangalan niya sa chapter. Siya din ay ang warrior god of environment. Siya ay ipinangalan after the planet na Mars at mistulan na siya ay nagtataglay din ng pistol. Pero ang kanyang true power na tinataglay lies in his yet unknown na devil fruit. Pero kung papansinin nga natin ang chapter 1085 na nireveal nga sa atin na ang taglay nga niyang kapangyarihan ay powers of creature na maihahalin tulad sa isang ibon. Pero hindi pa rin natin alam kung anong klaseng ibon ito, pero kaya nating i-rest assure na it's going to be mythical zone bird or creature na similar nga sa Garuda. At the same time, Saint Marcus Mars ay isang warrior of environment na maaring ibig sabihin nito na ang kanyang kapangyarihan might have to do with nature. So yan nga guys ang ilan sa mga teorya nga patungkol nga sa devil fruit nga ng 5 elders. Pero kung meron nga kayo guys nalalaman na iba pang teorya nga patungkol dito, paki-share naman po dito sa ating comment section. At dito na nga po nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!